Nagpaparinigan na ang maghipag, sino kayang unang bumigwas? Feeling ko si Liza Marcos. Siya yung unang nagparinig. Well, gumanti lang naman siya dahil sa pasabog ni Amy Marcos sa second day rally ng iglesia noong 2 days ago, na sabi niya ang Malacanang ay ginagawang pot session ng mag-asawa. Okay? May mga nagsisend nga raw kay Amy Marcos ng mga siguro photos, videos, right? Or proof na nag-a-addict raw ang mag-asawa. Binababoy nila ang Malacanang, yun. Kaya rumesbak si Liza Marcos. Pero parang ang post niya, ang sinasabi niya ay fake news. So siguro yung quote card na shinare ni Liza Marcos, gusto niyang iparating na fake news. Ganun din yung resback ni Amy. Ikwento ko sa inyo, may kumontak sa atin na puting lamok or gintong lamok, whatever that is, kung anong tawag, na may story, okay? I-share ko na sa Princess Maui too. Pag nagle-live kasi tayo mga kababayan, so far, ngayong araw kasi main channel lang tayo. Siguro mamayang gabi, Philippine time, ila-live ko ang Princess Maui too. I-share ko sa inyo yung kwento. Kung meron ba sa kanila na eme-eme lang na fake news ang pinost? Or ibang tao nag-post at shinare na lang? Or isa sa kanila or dalawa sila pareho ang kunwari ay nag-post ng fake news pero sila naman talaga ang gumawa. Mamaya na lang gabi. Mag-subscribe ka sa Princess Maui 2, ha? Siguro lagay ko yung link sa comment section para mahanap nyo yung Princess Maui 2. Kasi hindi ko kayo nakikita, 140,000 kayo sa main channel. Wala kayo sa Princess Maui 2. Napag-iiwanan kayo ng walita. May memory gap lang siguro kayo, kasi ang most of my viewers are above golden age already. Shout out sa mga above golden age. And shout out din sa mga below golden age, mga ating. Alright. Ito po ang post ni Ma'am Shicol. Ayan. Merong quote card na shinare si Ma'am Shicols. I won't argue with you anymore. Quote, kinote siya, no? Because, after all, you're my husband's sister, and I respect mommy. Imelda. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong retokado. Panlalait. Statement of First Lady Liza Marcos regarding Senator Amy Marcos's accusations of drug use against the First Family. Parang ang dating kasi mga kababayan ay nilagyan pa ng caption dito ni Ma'am Sheena. And speaking of fake news, welcome to Entertainment Pinoy Style. So ano ba yung Entertainment Pinoy Style, mga kababayan? Mahilig tayo sa maritesan. Yun yung entertainment natin, basta mga marites, gano'n. Yung mga awayan ng kamag-anak, awayan na magjowa, awayan na magkakapit-bahay, kaya nga pumatok si Tulfo. Yung mga eksena ng mga kabit, ganun, mga skeletons in their closets, di ba? Yeah, right? Mga lihim ng pamilya na nabubunya. Gustong-gusto ng mga Pinoy yon. So sa madaling sabi, parang nilalait din ni Liza Marcos ang mga Pinoy. Kasi ganito ang ating hilig. Kasi nga mga atit kuya, sabi ko nga, ang mga Pilipino, we have that, di ba, strong family ties. Iba ang bond ng mga Pinoy sa ating mga kamag-anak. Di ba? Mahilig na tayo sa mga family reunion. Yung iba naman, walang pakit. Kahit kapitbahay nga natin, parang mas daig pa nga, di ba, ang kapamilya ng kahit hindi mo kadugo. Gusto natin yung ganon, intimate ang, 'di ba, ang relationship. Magkakatabi ang bahay, after all, maliit lang naman ang Pilipinas. Unlike in the US and other western countries na magkakalayo, 'di ba, ang mga neighbors, ganyan. Walang pakialamanan, mind your own business, 'di ba? Sa atin kahit ang ingay-ingay ng video ng kapitbahay, hindi mo mabato ng kaldero ang bubong. Tama ba? Kasi wala 'di ba? Mahilig tayo sa bonding, right? Tight talaga ang bond ng mga Pinoy. And kapag merong mga bagay-bagay na unusual, like, ba't sila nag-aaway? Bakit may sigalot?
tumatayo ang tenga nating lahat, mga ate at kuya, dahil titigil tayo sa pagwawalis ng ating bakuran, nakikinig. Or kahit malinis na ang bakuran, bigla tayo magwawalis para makarinig lang tayo ng tseka sa kabilang bako, di ba? Mga ganong tipo. So, wala kang magagawa, Ma'am Shi, na-entertain ng mga Pinoy, magpasalamat ka nga. Di ba? Mababaw ang kaligayahan ng mga Pilipino. Eh, ano ang nangyayari sa Pilipinas? Sa kamay ng asawa mo or maybe sa kamay mo? Lubog na sa baha. Malala ang korupsyon, matindi ang krimen. Kapag bumatikos ka, delikado buhay mo. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang purchasing power ng piso. Humina ang, 'di ba, ang purchasing power ng pera natin. Pahirap ang buhay. But despite that, Filipinos find ways to entertain themselves by this kind of may away ang nangyayari. Magpasalamat ka, pababaw ang kaligayahan ng mga Pinoy. Dahil kung hindi, baka sinilaban na kayo dyan sa palasyo ng mga... ating, ako na nasasabi sa inyo sa mga narating kong bansa, hindi pwede yan. Yang ganyan, kurakot, binubulsa ang pera, baka chop-chop ang kalabsan mo. Tatadtarin ka, baka maging giniling ka. Right? Hindi pwede yung ganyan. Mataas ang standards ng ibang lahi. Right? Hindi pwede yung nananarantado ka. Ay, mga Pinoy, patay mali siya. O makakita lang ng ganitong tarayan, bakbakan, sabunutan, bungangaan, happy na. Gusto nyong i-divert ang attention ng mga tao, baka nga diversion ito mga ating, no? Eme na nagwawarla sila, malay natin, di naman, di ba? Or maybe matagal na silang may iringan. Tama? Anyway, hindi ko nagigets mga kababayan at paki-comment sa comment section kung ang tinutukoy niyang fake news ay itong code card. Parang gusto niya iparating, hindi ba siya ang nag-post nito? Pero shinare niya, fake news ito, wala akong sinabing ganito. Parang gano'n, no? Or maybe pinaparinggan niya si Mangga na purveyor ng fake news, hence nag-post siya ng ganito. Na fake news naman talaga yung mga sinabi ni sino ba yung Mangga? Na fake news naman yung mga pinagsasabi ni Amy Marcos doon na addicts ang kapatid, addict ang asawa, pati yung mga anak addict, pati yung mga anak ni Amy Marcos in-encourage, or, well, yan ang sabi ni diba? Ni Cathy Binag. Yung anak niyang babae, or alin ba, isa lang ba, or mga anak na babae ni Cathy Binag, tinuruan ng mga anak. Di ba yung pasabo ni Cathy Binag? Bukod sa nagpupulburon yung Voltes 5, at ito umalok din sa kanya. Do you want? No, I don't do that, sabi niya. So why are you here? Sabi, di ba? Ni inalok daw niya ng bebe powder ng pulburon, si Cathy Binag. Aside from that, sinabi ni Cathy Binag na yung mga anak niya ay natutong gumamit ng pulburon or whatever prohibited substances dahil sa mga anak nito. Parang dinidare or tawag doon yung parang nilalait ba? Parang weak, parang gano'n, hindi kain, mga ganong tipo ba? O hindi kain, hindi ka parang gano'n, makaluma, gano'n, baduy, mga gano'n, ayaw mong gumamit nito. Gumamit daw ang mga anak ni Cathy. So baka ganyan din ang ginawa sa mga anak ni Mangga, lalo na yung isa talagang gigil na gigil ang panga, di ba? Sabi ni Miss Marlica, yung pangalawang anak nito, yung pinaka-pogi, lagi raw lutang nung nakita sa headquarters, gaganon-ganon daw. Sinabi kasi ni Amy Marcos na ang mga anak niya ay tinuruan ng anak ni Liza at ni Bongit na gumamit ng pulburon. So which is which? Ang tinutukoy baga ni Liza na fake news ay ito? Or itong code card, o si Amy Marcos ang tinutukoy niyang fake news? Actually, meron pa dito sa post niya, mga ate, na bago yung post niyang yan, meron siyang naunang post. May una siyang parinig. Okay? This one. Di ba ito ay 16 hours ago. Ito naman, naunang post, 17 hours ago. Dito parang may parinig na siya kay Amy. Mamaya natin didiscuss yung rest back naman ni Amy sa kanya. Sometimes, things happen for a reason. Yes, correct ka dyan.
Minsan bumabagyo, bumabaha sa Pilipinas, dahil may dahilan kaya nangyari yon para mabuking ang sinungaling mong asawa na meron kayong 5,500 flood control project. See? The other day, I had the pleasure of meeting a group of foreigners, a producer, director, and actors who were filming a movie in the Philippines. So may nagsushoot po na, I think, mga taga-Hollywood. I was so kilig. Pabebe. Very New York kasi siya. I was so kilig. Let's not make takot, let's make baka. Ganun ba yun? Pabebe. Taglish, wala naman sa itsura. Kung hindi pa i-edit ang liig, diba? Tsaka yung mga, ginawa ko. At palitin yung chan, diba? O sino kayo nag-prepare ng fake news sa kanila? Si Amy Marcos baga? O ito si Liza na lagi ang picture ay edited? Diba? Ang sabi din I was so kilig when they told me that they were hell-bent on bringing Hollywood to our country. Kasi nga nalalaos naman na ang Hollywood. Ang Hollywood film industry, parang tumatagilid na. Kasi siguro dahil sa Netflix, dahil nagbo-boom din ang Korean movie industry, may mga karibal na ang Hollywood, di ba? Magaganda rin yung mga movies na gawa sa Europe and UK. So maybe nagve-venture ang Hollywood sa Philippines kasi tayo may colonial mentality. Ako, kakatulad ko mga kababayan, ayoko manood ng pelikulang Pilipino. Mas gusto kong panoorin ang Hollywood films, even TV series. Hindi ako nanonood ng mga tanggol-tanggol, mga batang Quiapo na yan. Uy! Ang mga pinapanood ko yung mga All's Fair. Ganon. All's Fair. O kaya naman Elsbeth Tassioni. Alam niyo? Yung mga gano'n, no? Yung mga dati yung Game of Thrones, ganyan. Yung David ngayon, pinapanood ko yon. Yung si King David, yung kwento ni David, yung binato niya ng bato ang noon ni Goliath na matay. Mga gano'n, pinapanood ko mga ting. Hindi ako na mga tanggol-tanggol na yan. Uy, kung anik-anik pang mga, sorry naman, pasintabi kung nanonood kayo ng ng mga teleserye sa Pilipinas na mas mahaba pa ang commercial. Hindi na ako nagbababad sa TV. And ayan pa rin, isa pa rin yan, ang mga tao ngayon nasa gadgets na lang. 'Di ba? So, nasa phone, kung manood man ng TV, naka-YouTube, at may Netflix pa. So, may karibal talaga ang Hollywood. That's why they are venturing, 'di ba? Capturing maybe the Filipino viewers kasi kapag maraming Pinoy ang nasa social media kahit sa social media siguro mapanood or maybe ang mga Hollywood films ipapalabas din ni Netflix, no? Kahit sa, 'di ba, kahit na ang tawag diyan, karamihan po kasi sa mga I think pumapangalawa tayo sa India sa pinakamaraming nasa social media na lahi. Number 1 yata ang India, pangalawa ang Pilipinas. Kapag ang isang movie at kahit nga vlog ng foreigner ay about Philippines, ang taas ng views. Tuwang-tuwa ang mga Pinoy kapag 'di ba may mga foreign vloggers na nagmumukbang sa Pilipinas, nagtutour sa Pilipinas, nagre-review ng pagkain natin or 'di ba mga ganon. Ang taas ng pag pinag-uusapan ang Miss Universe at ang Pilipinas na kandidata ay pinupuri ng ibang photo, tuwa tayo, parang sobrang need natin ng validation na tayo ay hindi rin pahuhuli. Basta ganyan, pag about Philippines ang content, may it be tourism or food and whatnot, basta about Filipino, ating ang taas ng views. So maybe that's the reason why Hollywood is coming to the Philippines at tuwan-tuwa naman at and Liza was so kilig. It's as if credits sa kanya yan na pupunta ng Hollywood. Anyway, pumunta nga raw ang taga-Hollywood sa Pilipinas, mga producers, directors, pati mga artista, at kilig na kilig siya. Bringing Hollywood to our country. Why? Because you Filipinos are so genuine and kind. Sabi daw nung kausap niya, etos ka lang naman, Liza. Parang hindi naman to sinabi ng... Ang mga Pilipino daw ay totoo at mababait. So, ikaw, Liza, mabait ka? Maldita ka nagbabait-baitan ka nga dun sa... Yung huling interview mo kay Kato niya, hindi na nasundan. Takot ka, di ba?
Pumilit ka nga magbait-baitan doon with matching losyang na outfit. Oh, lumalabas pa rin yung sama ng ugali. Budget na siya sa akin. Sabi niya kay VP Sara, budget na siya sa akin. Pwede ko namang kontakin yung mga kilala kong Romanian, di ba? Pero hindi ko na pinatulan. Parinig yun, ha? Meron daw siya mga kakilalang mga manggugurgur na Romanian. Pero hindi na niya ginawa para matapos na ang gulo. Ayaw daw niyang gumanti. Otot! Pareho kayo mag-asawa eh. Pag binaliktad ang sinabi, yun ang totoo eh, no? Kabaliktaran ang ginagawa sa sinasabi. So, ang mga Pinoy daw ay genuine. Eh, teka muna, genuine baga yung leeg mo dyan? Genuine baga yung liit ng tiyan mo dyan? Yung kinis baga ng balat mo? Genuine yan. What the heck? Okay, coming from you, really? When we then talked about the script of their movie. And I bit my tongue because I wanted to say pinigil daw niya ang sarili niya magsalita. Kinagat niyang dila niya para hindi siya makapagsalita, no? Welcome to Entertainment Pinoy Style. Only in the Pinas will you find a plot full of holes and actors who can't deliver. Yan na naman tayo eh. Linyahan niyo, di ba? You think they can deliver? You think you can deliver? Kapag hindi ka makaka-deliver ng mga luggages, bagayang, ano ba deliver luggages? If you cannot deliver, ligwak ka sa banga. Kaya ba ligwak si Amina Pangandaman, right? Pati yung hindi naman daw nagre-resign pero biglang nag-resign daw siya out of delicadeza. Sino yan? Yung executive secretary ni Wi, yung dating Chief Justice, di ba niligwak na rin? Kasi baka they can't deliver eh. Kaya niligwak sila ng bonggang-bongga. Who can't deliver and a climax. Mahilig ka sa climax, ate? Nasa rurok ka talaga ng tagumpay, ganon, mahilig ka sa ganon. That leaves entire communities underwater. Oh my God, coming from you? Sino may kasalanan kung lubog sa baha ang Pilipinas? Let's not even talk about fake news. Fake news daw. Bakit? Fake news na ikaw ang reyna ng fake news peke yung leeg mo hindi naman makinis ang leeg mo. Hindi naman maliit ang tiyan mo. Ganun ang panlalait ni Amy. Mamaya, punta natin yung lait ni Amy sa kanya. Sino ang totoong purveyor ng fake news? Coming from you talaga, ate? Bigyan natin ng isang example, mga ate. Mag-open lang ako ng isa. Nasa aking page yata. Ayan, sandali, ha? Na-share ko yata. Fake news daw. Dali. Princess Maui. Saan ka banda? Ba't ayaw mag-ano? Okay. Hala, may signal pagbaga tayo. Parang wala naman tayong signal. Okay pa ang signal natin mga kababayan? Eto. Paki-follow po ng Princess Maui channel, Facebook page siya, bagong gawa yan kasi binura ng Facebook ang aking Maui Spencer na page dati mga atit kuya. Dahil 3 accounts ko ang binura nila. Ito yung bagong gawa. Ito mga ating isa. Dali ayan. Zoom pa nga natin. Itong malapit sa akin ay posted by Liza Marcos sa kanyang page. At hanggang ngayon hindi nagbabago. Makinis ang leeg, bagets na bagets ang mukha, maliit ang tiyan, at mahaba yung palda. Para hindi nga naman malaswa, di ba? Mapayat, maliit ang tiyan, maliliit ang braso, makinis, bagets na bagets. Kung titingnan mo, para siya mga nasa mid-30s. Yung picture to the right, maigsi yung damit niya, nakalilis nakita na yung legs. So medyo malaswa. Kung ikaw ay nasa harapan ni Liza Marcos niyan mga atat kuya, masisilip mo ng panty niya kung anong kulay. Kung pula baga or itim or puti. Right? Kasi nakalilis yung palda sa pagkakaupo niya, umangat, parang
na hila pataas yung palda. Butod yung tiyan mga ating, malaki yung tiyan doon sa picture to the right. Kulubot ang leeg, mataba. Malapad ang mukha, malapad ang leeg, maitim. Okay? O, kulubot pati mga braso at malaki ang braso. O. O, ngayon, mams. Unedited photo yung nandun sa sulok, is nandun sa kanan, ito naman yung in-upload mo sa fake. Sino ngayon ang reyna ng fake news, mga ating? So, anyway, si Mangga, puro ek-ek din naman. Parang pareho lang din naman sila. Tama ba? Si Liza Marcos tsaka si Amy Marcos, pareho lang naman sila. Pero kung magsabunutan yung dalawa, sino ang pipiliin yung mga ate at kuya? Kaninong team kayo? Team Amy or Team Liza? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.